Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist.
si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon, May 1. Simula na ng Mother's Month. Kaya sa lahat ng mga nanay, maraming salamat sa inyong pagiging ina o ilaw ng tahanan. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM pangungunahan ang selebrasyon ng Labor Day sa General Santos City. Philippine National Police nasa full alert status ngayong araw ng paggawa. Ebidensya sa impeachment tinawag ng kampo ni BP Inday Sara na pinili at pinagtagpi-tagpi lang. Kaso ng 84 na barangay sa Batangas na hindi nakatanggap ng ayuda mula sa Bawat Bayan Makikinabang Program, pinaiimbestigahan naman sa Kamara. Jason sa inaresto sa kasong cyber libel kagabi. 11 lugar sa bansa umabot na sa danger level ang heat index kahapon. LPA sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging bagyo ayon sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, umabot na sa 11 lugar sa buong Pilipinas sa nakapagtala ng Danger Level Heat Index kahapon, April 30. Kabilang dito ang Birac, Catanduanes, Iloilo City at Domanga sa Iloilo. Pawang nakapagtala ng pinakamataas na heat index na umabot ng 44 degrees Celsius. Kaigang ba? Naitala naman ng Sangli Point sa Cavite ang damang init na 43 degrees Celsius. Ang ikawalong sunod na araw sa ilalim ng danger level condition simula noong April 23. Ang iba pang mga lugar na nakapagtala ng heat index na nasa loob ng danger range ay ang mga sumusunod: Macnotan sa La Union, 42 degrees Celsius din sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa Iba Zambales naman, 43. Sa CLSU sa Muñoz, 42. QB Point sa Subic, Olongapo, 42. Coron, Palawan. Gayon din sa Puerto Princesa City sa Palawan. Pati na ang Davao City, 42 degrees Celsius. Ang heat index ay ang init na nararamdaman ng tao sa pamamagitan ng pinagsamang temperatura at lumigmig ng hangin. Ang antas ng temperatura na nasa pagitan ng 42 o ang heat index na nasa 42 hanggang 51 ay nasa danger category na nagpapataas ng panganib sa heat cramps, heat exhaustion na maaaring humantok naman sa heat stroke. Panibagong tropical cyclone threat potential ang namataan ng Pag-asa sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Pag-asa forecaster Charmaine Barilla, kasalukuyan pang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang potential LPA, wala pang direktang epekto ito sa ating bansa. Gayunman, batay sa obserbasyon ng Pag-asa, may katamtaman itong tsansang maging isang bagyo, posibleng pumasok sa loob ng PAR hanggang sa susunod na linggo. Samantala, patuloy na may iral ang easterlies na nagdadala ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental. Nadiskubre ng mga researcher mula sa Ateneo de Manila University at Manila Observatory na nananatili pa rin sa hangin ng Kalakang, Maynila ang nakalalasong kemikal na lead. Sa pag-aaral gamit ang aerosol data noong 2018 at 2019, lumabas na pangunahing pinagmumula ng lead pollution ang modern industrial activities, paggamit ng fossil fuel at ang tinatawag na legacy pollution. Ayon kay Maria Obeminda Cambalisa, bagamat matagal nang ipinagbabawal ang leaded gasoline, nananatili pa rin ang lead pollution dahil sa industrial processes tulad ng e-waste recycling at smelting.
Babala ng mga eksperto, ang lead ay naiipon sa maliliit na particulate matter na maaaring malanghap at makapasok sa dugo na delikadong lalo na sa mga bata dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa pagunlad at pag-iisip. Kaya daw pong yung buhok natin sa ilong, huwag nating ginugupit yan, ano ha? Medyo lumalabas yun siguro, gupitin yun. Baka magbuka kayo si Hitler, di ba? Pero hindi naman, okay lang yan, ayos lang yan. Kasi yun ay panangga laban ho sa mga particulates na nandyan po sa hangin. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang dating broadcaster na si Jay Sonsa sa kanyang bahay sa Quezon City dahil sa kasong cyber libel. Ayon kay NBA Director Melvin Matibag, naglabas ng warrant of arrest ang Pasay City Regional Trial Court kahapon. Naging patayan upang arestuhin ang dating broadcaster. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng NBI si Sonsa. Nagugat ang kaso sa reklamong inihain ng NBI noong Pebrero laban kina Sonsa at ang vlogger na si Jeffrey Celis o mas kilala bilang ka Eric Celis dahil sa manoy pagpapakalat ng peking medical records ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magandang umaga, Pilipinas! Nahaharap sa patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman si Health Undersecretary Glenn Matthew Bagao matapos makasuhan ng isang grupo ng concerned health workers. Kabilang sa kasong isinampa kay Bagao ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of public service, at gross inefficiency. Nagugat ang reklamo sa maligasyon ng kategoriyaan at paglamag sa ethical standards sa public service ni Bagao na may kaugnayan sa kontrata sa construction projects na iginawad sa EGB Construction. Ang kumpanyang iniuugnay naman sa kanyang pamilya. Matatandang itinalaga si Bagao bilang tagapangasiwa ng iba't ibang DOH Centers for Health Development at Treatment Rehabilitation Centers noong July 2025. Naging head din siya ng Health Facilities Enhancement Program noong February 5, 2026. Sa ngayon ay wala pang opisyal ng pahayag ang kampo ni Undersecretary Bagao o ang Department of Health hinggil sa nasabing usapin. Arestado ang isang 50 anyos na pasahero na patungo sana ng Maynila matapos na gumamit ng peking dokumento sa Davao International Airport. Napansin ng airline personnel na hindi magkakatugma ang nasa dokumentong ipinakita ng suspect sa check-in counter dahilan upang agad itong i-report sa pulisya. Agad namang rumesponde mga tauhan ng Aviation Security Group. Kinumpirma ang mga irregularidad sa barangay ID at birth certificate ng pasahero. Kinumpirma rin ng Philippine Statistics Authority na palsipikado ang hawak nitong dokumento. Nabatid naman na ang ipinakitang ID ng suspect ay nakapangalan sa kanyang anak. Inamin din ng lalaki na pag-aari ng kanyang anak ang ID na nilagyan lamang niya ng kanyang larawan. Patuloy pang investigasyon sa pagpapakita ng mga mali at pineking dokumento ng suspect. Inihahanda na rin ang mga kaso laban sa kanya. Nasa 11 police commander sa Ilocos Region ang sinibak na naman sa underperformance. Kabilang sa nirelieve sa pwesto ang 2 intel officer na may ranggong Police Lieutenant Colonel, isang middle-ranking officer na nakadistino sa Pangasinan at 8 chief of police sa parehong lugar. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Brigadier General Rondel Tuanio, sinibak ang mga ito dahil sa kakulangan ng significant accomplishment kaugnay na kampanya laban sa mga iligal na aktibidad. Bigurin na niya ang mga ito na makapagpasa ng operasyon na nakasentro sa pagpapababa ng focus crime at pagtugon sa ibang kaso gaya ng smuggling at loose firearms. Target naman ng China na palawakin pa ang ang visa-free entry arrangement para sa mga Chinese national sa ilang top destination ng Pilipinas gaya ng Boracay at Bohol. Iminungkahi ito ni Chinese Ambassador Jean Kwang sa kanyang pagdalo sa La Boracay 2026 event na naglalayong palakasin ang tourism cooperation ng dalawang bansa. Tinalakay din sa nasabing aktibidad ang posibilidad ng pagpapatuloy ng direct charter flights at mga hakbang na makapagpapabuti sa travel convenience sa pagitan ng Pilipinas at China.
Kasabay ng pagbisita ni Ambassador Jing, sinuri nito ang on-the-ground condition ng Boracay bilang bahagi ng kanilang mahakbang para mapabuti ang overall travel experience ng mga Chinese na dumarayo naman sa isla. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga mamis! Laundry Day today, kuno ka ba kapag makapit, marikit at malupit naman dyan? All you need is pride. Ba't papahirapan ang self kung sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain UV formula, tanggal ang matitindi man dyan based on test of chocolate, mud, and saban and cotton. Gawa po ito ng ACS. 14 na makalipas ang alas 4. Mga 16 years old pataas, mahilig sa photography. Aba, padala nyo na ang inyong mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema, Kids at Play, naglalayon itong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natututunan sa simpleng paglalaro. Bukas po ang photography contest sa lahat ng mga Pilipino, amateur man o professional, 16 years old pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, hangad ng panisahan ang mapanatili ang matagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng paslit. Sabi nga ni Chairman Tenco, sa paglalaro nagsisimula ang pangarap, sa paglalaro din nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya na pwedeng salihan: conventional, mobile at drone categories. Yung conventional, yung gamit po ninyo yung mga ordinaryong camera, mga single lens reflex, ayan ha. Ang premyo niyan, 8 ang mananalo ng tig 100,000 pesos plus trophy. Doon naman sa mobile at drone categories, aba, ang 8 mananalo sa bawat kategorya ay tatanggap ng tig 50,000 pesos plus trophy. Deadline of submission, June 30, 2026. At ipapadala po ninyo ang inyong mga entry sa PAGCOR Photography Contest 2026 website, yung www.pagcor.ph/photocon 2026. Pinaimbisigahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste ang pagkaantala ng 16.8 million pesos na pondo para sa 84 na barangay sa lalawigan. Kasunod ito ng pangako ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Layunin ng investigasyon na malaman ang dahilan ng kontrobersiya matapos mabigo ang mga nasabing barangay na makakuha ng tig 200,000 pesos na ayuda noong ika-24 ng Abril, sa kabila ng kumpleto naman ang mga ito ng mga kinakailangan dokumento. Ayon sa mga kapitan ng barangay, nakapagsumite na sila ng mga requirement noong pang April 17, pero na magtungo sila sa Kapitolyo noong April 22. Sinabihan naman sila ni Batangas ABC President Fernan Rocaport na hindi sila kasama sa distribusyon dahil nagtatampurorot ang gobernador. Mariing itinanggi ng mga kapitan ang mga ulat na pinigilan sila ng kanilang congressman o mayor na dumalo sa programa. Iginiit ng mismong Office of the Provincial Governor at ang Liga ng mga Barangay ang nagsabi sa kanila na hindi sila kabilang sa schedule noong April 24. Dahil sa magkakasalungat na pahayag ni na Ricaport, Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos Recto, binigyan din ng resolusyon ni Libiste ang pangangailangang malaman ang katotohanan sa likod ng isyu. Ito ay upang matiyak na hindi magiging balakid sa ang politika sa mga pambansang programa gaya nga ng Bawat Bayan Makikinabang na isinagawa na sa buong bansa. Bukod sa nawawalang pondo, kinikwestiyon din ni Libiste ang paglitaw ng mga ayuda na may mga logo ng Office of the Executive Secretary at Provincial Governor o Government of Batangas dahil posibleng paglamag sa umiiral na mga batas at anti-EPAL policy ng pamahalaan. Magandang umaga, Pilipinas! Higit sa 4,000 barangay naman sa Eastern Visayas ang nakatanggap na ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ito ay sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program ng administrasyon kung saan ang 100,000 pesos ay para sa scholarship ng mga estudyante sa bawat barangay at ang kalahati namang 100,000 ay para sa pagpapahusay ng seguridad at serbisyo ng komunidad. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tataasan pa ng pamahalaan ng pondo para sa naturang programa kapag nakakita o pag nakitang matagumpay ang implementasyon nito. Pag naging matagumpay itong ating sinimulan,
if this becomes a success, if it is run well, if you run it well, you will be running this program, not the national government. If it is run well, asahan ninyo, ang next budget dadagdagan natin sa susunod na taon. Ayun. Kaya lang, yung mga taga-Batangas nagre-reklamo. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, mga misis. Amay araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, amay dalyan sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Ginawaran ni Education Secretary Sani Angara ng prestigyosong DepEd Hero Award ang Gokong Wei Brothers Foundation bilang pagkilala sa malaking kontribusyon nito sa sektor ng edukasyon sa bansa. Sa isang seremonya sa Makati City, kinilala ni Secretary Angara ang pagsusulong ng GBF ng transformative investment sa pamamagitan ng STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, Education at Teacher Development. Ayon sa kalihim, sumasalamin ang naturang parangal sa dedikasyon ng Gokong Wei Brothers Foundation na maiangat ang antas ng pamumuhay at kaalaman ng mga Pilipinong mag-aaral, ganyan din ng mga guro sa pamamagitan ng scholarship programs at professional training initiatives sa buong bansa. Inaasahan ang mas malakas na ani ng palay sa kasalukuyang dry season habang nagpahayag din ng optimism ang mga opisyal ng sektor ng agrikultura. Natataas ang farm gate price ng palay at ito'y magtutulak na mas aktibong pagtatanim sa susunod na cropping cycle. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Turol Jr., muling napapalakas ang pagbangon ng presyo ng palay, ang kumpiyansa ng mga magsasaka, matapos ang panahong mababa ang kita na nagiging dahilan para mag-atubili silang magtanim. Sinabi ng kalihim, maraming magsasaka ang nagpasyang hindi na magtanim noong nakaraang season dahil bumabawi pa sila sa pagkalugi dahil sa presyo ng palay na nasa pagitan ng 10 hanggang 12 pesos kada kilo. Ngayong anihan, nakikita naman daw na umangat na sa 22 hanggang 27 pesos per kilo at umaasang magpapatuloy ito upang mahikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mas marami sa susunod na cropping season. Sinabi pa ng kalihim, ang magandang galaw ng presyuhan ay sumusuporta sa inaasahang mas mataas na ani ngayong dry season. Inaasahan ding mapapalikas nito ang aktibidad ng pagtatanim sa mga darating na buwan at mababawi ang naunang pag-iingat sa produksyon dulot ng mababang farm gate price, pinsala ng bagyo at kakulangan sa irigasyon. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat sa ating mga kababayan dyan sa Ilocos Norte, 22 makalipas ang alas 4. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. May ngaga sa mga kuturantala sa Negros. May buntag Sugbo. Maganda umaga din sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City. Samantala,
Binigyan din ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang kahalagahan ng integridad, accountability, serbisyong publiko sa isinagawang Philippine Chamber of Commerce and Industry Malabon First General Membership Meeting. Yan din induction at turnover ceremonies. Sa kanyang talumpati bilang guest of honor at keynote speaker, binahagi ng commissioner kung paano siya hinubog ng Malabon sa kanyang estilo ng pamumuno sa pamamahala na nakaangkla sa pagpapanatili ng dangal tiwala sa kanyang mga kababayan. Inilala rin ni Nepomuceno mahalagang papel ng micro, small and medium enterprises sa pagpapatakbo ng ekonomiya hindi lamang sa lungsod kundi sa buong bansa. Inahulan din ang aktibidad ni Senator Jose Victor J.B. Hercito na pinapiruhan ng reforma at maayos sa performance ng Bureau of Customs sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. May edad na PWD patay sa saksak. Arestado naman ang suspect sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Patay ang isang 15 taong gulang na lalaki na isang person with disability o PWD matapos saksakin sa Magallanes Riverside Barangay 1A, Davao City, madaling araw ng Abril 30. Ayon sa report ng kapulisan, bandang alas 2:05 na madaling araw na makatanggap ng tawag ang mga otoridad hinggil sa insidente, agad responde ang mga pulis at naabutan ng biktima na isinugod na sa ospital. Sa investigasyon, napag-alaman na nagtamo ng masaksak sa tiyan ng biktima. Ayon sa isang saksi, narinig niya ang pagdaing ng biktima sa labas ng kanyang bahay at ng kanyang tingnan ay nakita na itong duguan at nakahandusay. Batay sa CCTV footage na sinuri ng isang barangay kagawad, kinilala ang suspect na isang 55 anyos na lalaki na walang malinaw na dahilan at paulit-ulit na sinaksak ang biktima gamit ang patalim. Agad na tinungo ng mga pulis ang bahay ng suspect at naresto ito bandang alas 2:30 na madaling araw. Hindi na na-recover ang ginamit na patalim matapos itinapon ng suspect sa ilog. Idineklarang dead on arrival na biktima sa ospital. Nasa kustodiya ng kapulisan ng suspect habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat na Jun Soter. 12 million pesos talaga naman ang tanim na marijuana winasak ng otoridad sa Kaibungan, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Naimbag na bigat, Romy. Kabo ang 60,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 12 milyong piso ang winasak ng mga operatiba ng Cordillera PNP sa ikinasang anti-drug operation sa ilalim ng Oplan Zulu sa Kibungan, Benguet. Ang isang araw na marijuana eradication operation ay pinatupad sa 3 marijuana plantation sites sa Barangay Palina sa Kibungan, Benguet. Ang operasyon ay pinangunahan ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit Cordillera kasama ang mga personnel ng Kibungan Municipal Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera at ang Regional Police Drug Enforcement Unit Cordillera. Ang mga binunot na tanim na marijuana ay sinunog sa mismong lugar ng operasyon ng mga operating units. Wala namang nahuling marijuana cultivator sa naturang anti-drug operation. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4. Kinilala ang Jollibee Foods Corporation bilang #1 Chicken Quick Service Restaurant o QSR sa buong Southeast Asia. Ayon ito sa pag-aaral ng Euromonitor International matapos isagawa ang store checks interview sa naturang industriya at pagsusuri ng kumpanya upang matukoy ang market position ng mga brand. Nagpasalamat naman ang Jollibee Group sa pagkilala at patunay nila ang parangal na ito sa patuloy na paglago ng kumpiyansa at malakas na demand mula sa mga consumer sa iba't ibang bansa sa buong Asia. Punto ni Jollibee Group at CEO Ernesto Tanmanchong, ito'y malinaw at matibay
na ebidensya na ang kanilang estratehiya, malalim na pag-unawa sa mga consumer at consistent na kalidad sa serbisyo ang susi ng kanilang tagumpay. Sa kasalukuyan, may mahigit 300 branches na pala ang Jollibee sa Southeast Asia sa labas ng Pilipinas na nagsisilbing matibay na pundasyon para sa patuloy na ekspansyon. Congratulations! Magbubukas naman sa October 2026 ang SM Nuvali sa Laguna. Sa anunsyo ng SM Prime Holdings Incorporated, ito ang una sa 5 flagship malls na planong buksan ng kumpanya taon-taon mula 2026 hanggang 2030 at ika-71 SM Mall naman sa buong bansa. Ayon kay SM Prime President at CEO Jeffrey Lim, ang proyekto ang magsisilbing hudyat ng simula ng isang malawak na expansion strategy ng kumpanya na nakatuon sa mga high-growth regional hubs sa labas ng Metro Manila. Inaasahang magiging sentro ng komersyo at lifestyle sa Santa Rosa, Laguna ang SM Nuvali na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho at negosyo sa naturang rehiyon. Magandang umaga, Pilipinas! High-value individual suspect naman na aresto ng PNP sa Alaminos City sa Pangasinan matapos makumpis sa bahay nito ang 340,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusang Kuyang Angel. Nasa kote ng Alaminos City Police katuwang ang Regional Intelligence Division ng Pro-1, Drug Enforcement Unit 1, Provincial Intelligence Team ng Pangasinan, PDEA Pangasinan, Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO ang isang 48 anyos na lalaki. High value individual, may asawa na residente ng Barangay Palamis sa nasabing lungsod. Matapos makumpiska sa bahay nito ang siyam na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 50 gramo na may street drug price na 340,000 pesos. Sa ulat ni Alaminos City Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, 1:25 ng hapon nang magsilbi sila ng search warrant hinggil sa illegal na droga na pinalabas ng RTC Alaminos City sa bahay ng akusado at dito na kumpiskang nasabing illegal na droga at mga drug paraphernalias. Kaso ng paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ng akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng Alaminos City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Baba naman tayo ng Central Luzon. Sabayang pagkilos sa mga manggagawa sa Central Luzon ilulunsad ngayong araw. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Maglulunsad ng sabayang pagkilos ang mga manggagawa sa iba't ibang grupo kabilang ang Central Luzon ngayong Mayo 1, 2026, araw ng paggawa upang igiit ang agarang ayuda sa mataas na gasto sa pamumuhay, panagutin ang katiwalian at tutulan ang umano'y paglalaan ng pondo sa militarisasyon. Pinangunahan ang mobilisasyon ng Worker for People Liberation WPL Kilusan at iba pang organisasyon kabilang sa mga aktibidad, ang mga pagtitipon, marcha at programa sa iba't ibang lugar. Ilan sa pangunahing panawagan ng mga grupo ang 200 Ecola, pagbaba ng presyo ng langis at bigas, suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyo, diskwento sa upa, pananagutin ang mga tiwaling opisyal at pagtutol sa presensya ng dayuhang puwersa at kasunduan. Magiging bukas sa media ang mga tagapagsalita para sa panayam at dokumentasyon sa mga lugar ng pagkilos. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya paabak kay kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. 398 pamilyang nasunugan na bigyan ng tulong pinansyal at relief goods ng Manila LGU. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Umabot sa 300 at 78 pamilya na naapekto na sunog sa may Haligi Street. Ang agad naman nabigyan ng tulong pinansyal at yung pangailangan mula sa Manila LGU. Ayon kay Manila Department of Social Welfare o MDSW Director J. Reyes de la Puente,
nakatanggap ng 15,000 piso na financial assistance sa mga pamilyang lubos na nasunugan, habang 5,000 piso naman ang ibinigay sa mga bahagyang naapektuhan. Bukod sa cash aid na mahagi rin ng family kit at food boxes sa apektadong residente ng may haligi street sa Tondo. Nagbigay din ng pagkain kabilang ang hapunan sa mga evacuee at tinak na mga opisyal na sapat na supply na pagkain hanggang Linggo ng umaga. Patuloy naman ang pagbibigay ng tulong at assistance sa mga biktima habang sinasagawa ang iba pa mga kakulang hakbang para sa kanilang pagbangon. Ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Pamamaril naman sa bayan ng Sharif Agwak na capture ng CCTV. Merong isang patay, may 3 sugatan. Detalye na balita mula kay Aris 19, June Dumakita ka Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Brother Angel. Nakapture ng CCTV cam ang panibagong karahasan sa bayan ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, kung saan isa ang patay at 3 ang sugatan sa panibagong shooting incident. Sa record mula sa Sharif Agwak Municipal Police Station, alas 2:18 ng hapon, April 30, 2026, naganap ang naturang shooting incident sa isang tindahan at shop ng motorsiklo sa poblasyon 1 ng Sharif Agwak. Nakilalang napatay na si Unos Norjamer Hasim, 21 years old, married, mekaniko, dead on arrival ito sa pagamutan. Ang mga sugatan ay kinilalang sina Nangka Norojahir Unos, 21 years old, married, mekaniko, Kambal Paharudin Usman, 32 years old, married, isa ring mekaniko, at Angeles Jaher Pananggilan, 25 years old, married, isa ding mekaniko, at ang 4 na ito ay pawang residente ng poblasyon 1 ng Sharif Agwak. Ang panibagong karahasang ito ay mariing kinukundina ng lokal na pamahalaan ng Sharif Agwak. Sa kanyang Facebook page, inihayag ni Municipal Vice Mayor Haji Oping Ampatuan na ang panibagong karahasang ito ay tahasang paglampastangan umano sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan ng Sharif Agwak. Ito ay isa umanong hamon na nararapat tugunan ng may buong katatagan at pagkilos. Ang LGU Sharif Agwak ay mariing nananawagan sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan at kapulisan na magsagawa ng masinsinang investigasyon upang mapanagot ang mga may sala sa kasong ito. Ayon pa kay Sharif Agwak Vice Mayor Muhammad Ahmad Datu Uping Ampatuan Jr. Ngayong araw naman, opisyal na uupo ang newly appointed Regional Director ng PROBAR sa katauhan ni Police Brigadier General Christopher Marshall Abisya. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. Pangulong BBM nanguna naman sa bawat bayan makikinabang program sa Tacloban. Naroon din si Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Personal na pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang rollout ng iba't ibang national support program sa Tacloban City Astrodome. Kabilang sa mga pinamahaging tulong ang food assistance, educational support at pondo para sa mga barangay bilang bahagi ng Bagong Pilipinas initiative ng administrasyon. Layunin ng programa na tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga mamayan habang pinapalakas din ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa mamagitan ng direktang suportang pinansyal sa mga komunidad. Ayon sa Presidente, mahalagang agarang pag-abot ng tulong sa mga lokal na lugar upang mas mapabilis ang pag-udlad at masigurong walang may iwan sa mga programa ng gobyerno. Kasabay nito'y naasahan ang patuloy pang pag-iikot ng pamahalaan sa iba't ibang reyon para ihatid ang kaparehong serbisyo. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, sa panig naman ni Jane Galit Bantayan, mga barangay ng Northern Samar makatatanggap din ng 200,000 pesos na pondo mula sa programa ng Pangulo, yung bawat barangay makikinabang. Aris 34, Jane, good morning. May butag. Nakatakdang makatanggap ng 200,000 pesos na pundo ang bawat barangay ng Northern Samar. Ito ang naging konfirmasyon ni Governor Harrison Chuan sa pagdalo nito kahapon sa paglulunsad ng bawat barangay makinabang program na ginanap sa Tacloban City na pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos sa Tacloban City Convention Center. Sa ilalim ng programa, kabilang mga barangay ng lalawigan ng Northern Samar sa makakatanggap na nasabing pundo. Ayon kay Northern Samar Governor Harrison Chuan, 100,000 ang ilalaan sa mga pampublikong proyekto katulad ng
mga pailaw sa kalsada, CCTV cameras, patrol vehicle, community equipment para sa mga barangay assemblies, generator. Samantala, ang kalahati ay lalaan naman sa mga scholarship grants para sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars na mapipili ng Barangay Council Education Committees. Tinanggap ni Governor Harrison Chua ng chike kahapon kasama ang mga local chief executives, municipal treasurers, Association of Barangay Captains o ABC presidents at mga kinatawan ng Liga ng mga Barangay mula sa Eastern Visayas. Ayon pa kay Governor Harrison Chua, malaking tulong ang nasabing programa sa pag-unlad ng bawat barangay, lalo na dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jing, galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Amerika. Mameban lang sa Las Vegas, sa mga suki natin sa New Jersey, sa mga nakatutok sa atin dyan sa New York. Magandang umaga. Diyan din sa, syempre, Midnight Singers natin. Dyan sa San Diego, California. Hindi naman bumibitaw yung mga yan Di ba? Boss Junior Bao, and Boss Manny De La Peña. Tita Lloyds, good morning. Samantala, magandang umaga din po sa mga suki natin na nandyan po sa Middle East, na mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas, ang mga suki din natin sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, at syempre yung mga galing ng Macau. Kung magpapasalubong kayo ng tsokolate, wag ng imported. Tangkilikin natin ang gawang atin. Available na po ang Tangerine Chocolate sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga sakahan, mga taniman, mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Uli, available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ho ang Tangerine Chocolate, I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bili natin, sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, ipamimigay ngayong Mother's Day. Aba, tinutulungan nating lumakas ang ating ekonomiya, tinutulungan din natin ang ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Mark Hera, sa minadong iba't ibang racket ang pinapasok para matustusan ang kanyang pamilya. Buti naman. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Good morning, Morley. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel. Ano na nga ba ang latest sa dating sikat na si Mark Heras? Marami ang nagtatanong at nagtataka bakit ano ang kinahinatnan ng magandang karir ng dating aktor. Nawala siya ng kung ilang taon sa showbiz. Pero pagdating niya, pagbabalik niya, kontrobersyal agad ang umarap sa kanya. Nasangkot pa nga siya sa isang mayamang negosyante na naging intriga noon at tampulan ng kantsawan at panunudyo sa naturang aktor. Pero ano na nga ba talaga ang sitwasyon ngayon ni Mark Heras? May kung ilang taon ding lumamlam ang karir ni Mark, kaya nahirapan siyang itawid ang gastusin ng kanyang pamilya. Lalo pat may dalawa silang anak ng kanyang misis, ang dating beauty queen turn actress na si Nicole Donesa. Nagkaroon sila ng dalawang anak na si Corky at si Miha. Bilang isang ama, walang gaanong mapagkukunan ng pera itong si Mark Heras. Kung kaya't kung ano-ano na lang ang ipinasok niyang hanap buhay. At the end of the day, wala rin. Si Mark mismo ang nagsabi na marami siyang natutunan sa kanyang pinagdaanan. Ito yung matutong mahalin kung anuman ang trabahong dumarating. Plus, huwag babaliwalain o itatapon ang mga kinikitang pera. Dapat daw matuto tayong mag-ipon. Sa isang Mark Heras,
isang malaking bagay ang moral lesson dito. Huwag natin sayangin ang perang dumarating sa atin. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Ayan, dapat si Mark Heras mag-aral kay Bentong. Di ba, Kuya Bentong? Kulang ng seminar sa ito. Ay, congratulations muna kay Deputy Speaker Attorney Nabil Tan. Ito po ay nanumpa sa harap ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Kasunod po ng reorganization at re-election ng mga bagong Deputy Speakers ng Bangsamoro Parliament. Ayan, tuwan-tuwa ho ang mga brad mo, ng mga mista mo, Deputy Speaker Nabil Tan, sa pagkakahirang bilang bagong Deputy Speaker ng Bangsamoro Parliament. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Carol Del Pilar dyan sa... Saan ka ba? Wala ka naman sa Washington, ah. Sige, Joy Jun Balarite, ako lang nasa Washington. Maryland. Nabisto ang libo-libong mga kolorom na TNBS at mga motorcycle taxi drivers dahil sa palpak na listahan ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, higit sa 30,000 TNBS drivers at 200,000 MC taxi drivers ang napag-alamang kolorom. Ginit ni Secretary Lopez, may mga driver na pinag-o-onboard ng mga kumpanya kahit walang provisional authority sa kondisyong magbabayad sila ng onboarding fee na hindi bababa sa 25,000 pesos. Pag nito, pinaimbisigahan din ng DOTR ang naturang scheme sa mga transport network company. Nakausap tayo po ng mga riders at saka mga TNBS owners na may binabayaran silang onboarding fee. So tinanong ko, ano ba yung onboarding fee? Kasi nga po, ang naging proseso, bago ka i-onboard, dapat may provisional authority ka. Natatagalan yung provisional authority. Okay. Yung mga ibang TNC naman, sasabihin na, hindi, kung wala kang provisional authority, hindi ka namin i-onboard. So unless magbibigay ka sa amin ng pera. Magkano ho yung onboarding fee? It ranges from 25,000 until 90,000. Ay, naku, ang laki pala. Ang laki. Tapos yung money trail kung saan napupunta, yun yung tinitignan natin ngayon. Mga loko talaga, ano ha? Naghahanap buhay yung mga motor riders, di ba? Nakokotongan pa ng ganun, 25,000? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! At ang tropa po ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nasa barangay Hulong Duhat, Malabon City. Baka barangay Dulong Duhat ito. Baka malito yung Dulong Duhat, di ba? Hulong Duhat ba? Hulong Duhat. Okay. Baka ako mamaya. Baka malito eh. Malabon City. Basta dito sa may Duhat. Nandyan ho ang grupo ni Sherwin Alparo at ang Pride Detergent. Lakasan nyo na inyong radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay ating ibubulong. Ay, hindi. Sa Malabon pala ito, na botas pala yung may bulungan. Ano, ha? Ang word of the day natin ay paucity. Paucity. Sa Tagalog daw po ay kakulangan, sa Cebuano ay kakulangon, at sa Ilocano ay kakurangan. Ayan, ha? Parang spelling lang na ganyan. Ang binagiban, ha? Basta ang ating word of the day in English is paucity. Magandang umaga, Pilipinas! Arangkada ng libreng sakay sa MRT3 at LRT2 para sa mga magigiting na manggagawa ngayong Mayo 1. Ito'y bilang pagkilala sa husay at kagitingan ng mga obrero, handog ng Department of Transportation, Metro Rail Transit 3 at Light Rail Transit Authority.
Maaaring makasakay ng libre mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Magpapatuloy yan ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang ipakita ang company ID para ma-avail ang libreng sakay. Holiday ngayon ha, walang pasok ha. Kaya doon sa mga magsasabing maaga silang papasok sa eskwela para makahingi ng baon sa mga magulang, yan po ang malinaw na dilihensya. Pansamantalang nakalabas ng Senado si Curly Discaya para magtungo sa ospital. Tawag dito na kanyang nakatakdang operasyon sa balikat. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, pinayagan ng mataas na kapulungan ang kontratista na manatili muna sa ospital ng hanggang 7 araw. Sabi niya, ang advice naman ng doctors niya, ano siya, siguro 4 to 7 days na magsistay sa hospital. Pero kung maayos naman yung ano niya, ano siya, kahit mga 5 days, pwede siyang bumalik dito sa Senate. Iniyak naman ng Senado na mananatiling mahigpit ang seguridad habang nakakonfine si Discaya dahil may kasama itong bantay mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Magugunitang mula September 2025, nakadetain na sa Senado si Curly matapos ma-cite in contempt ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal. Hi, good morning, Boss Dong Mendoza. Kumusta ka na? Department of Migrant Workers dapat dagdagan ang pagbabantay sa recruitment ng mga OFW sa social media na nauuwi sa kaso ng human trafficking ayon ito kay Senator JB Ejercito. Detalye na balita mula kay Raymond Ledpa sa RH28. Raymond, good morning. Nagpahayag ng pagkabahala si Senador J.V. Ejercito sa nagpapatuloy na pagkabiktima ng marami sa ating mga overseas Filipino workers o OFW sa kaso ng human trafficking. Sa hearing ng Senate Committee on Labor at Migrant Workers na pinangunahan ni Senador Raffy Tulfo, tinanong ni Ejercito ang pamunuan ng Department of Migrant Workers kung may sapat silang pondo para sa ating mga OFW. Dahil sa hearing ay humarap ang 3 babaeng biktima ng human trafficking sa bansang Malaysia. Ni-recruit ang mga ito bilang mga massage therapist, ngunit pagdating sa Sarawak, Malaysia, ay sa pub house sila ipinasok bilang mga sex workers. Kanya-kanya sila ng diskarte para makatakas at makauwi sa Pilipinas. Mabuti na lamang at sa tulong ng DMW ay napauwi ang 4 nilang kasamahan na naiwan doon. Sa panig ng DMW, malungkot ay binalita ni Undersecretary Bernard Olaya na 17 milyong piso lamang ang nakalaan para sa monitoring ng recruitment sa social media para magtrabaho sa abroad, na kalimitan ay nagiging kaso ng human trafficking. Narito si Senador J.B. Ejercito. Kasi may mga OFW tayo na may kaso, dapat nandun po ang ating ahensya, especially DMW now, dati embahada, na nandoon para umalalay sa oras na pangangailangan. No, OFWs are considered to be our modern day heroes, pero sana naman pag sila ang in distress, dapat nandun din tayo. Ito si RH28 Raymond Tadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. Samantala, 52 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog. Mas may enjoy natin ang mga benepisyo po ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-rein plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-rein plasma. At napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Responsable yan sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang Ultabayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag may magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo, ha? Kung meron pa ho kayong mga katanungan, may mga concerns ho kayo, may mga medical experts na nakastambay para sagutin ang inyong mga tanong, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. 0931-033-2871. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified.
Available po yan sa Mercury Drug Stores, HB1 Plus Pharmacy, Curamed Pharmacy at Amesco Drug. At kapag bumili ka ng isang box ng Ultramio Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos the Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultramio, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Malacanang, iwalang may sapat na policy tools ang Bank Sentral para manatiling matatag ang piso sa kabila ng paghina nito kontra dolyar. Sa detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pinaliwanag ng Malacanang na ang paghina ng piso kontra US dollar ay dahil sa kombinasyon ng global at domestic factors. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa paliwanag ng DepDev, ang pangunahing dahilan dito ay ang patuloy na paglakas ng US dollar na nag-uudyok sa paglipat ng kapital papunta sa US at palayo sa emerging markets gaya ng Pilipinas. Dagdag pa rito ang pagtaas ng global oil prices na nagpapalaki sa pangailangan ng bansa sa dolyar dahil sa pag-angkat ng langis. Ayon sa palasyo, kapag mas mataas ang demand para sa dolyar kumpara sa supply nito gaya ng kita mula sa exports, remittances at investments ay sadyang humihina ang piso. Tinukoy naman ng Malacanang ang Bangko Sentral ng Pilipinas na siyang may mandato na panatilihing stable ang currency. Mayroon umanong sapat na policy tools ang BSP kabilang ang foreign exchange reserves at interest rate adjustments para maiwasan ang sobrang paggalaw sa halaga ng piso. Kahapon ay pumalo na sa higit 61 pesos ang palitan ng piso kontra US dollar. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Buti na lang marami tayong OFW. Kaya sa mga OFW natin, ingat kayo dyan. Alam niyo naman kayo, isa sa mga dahilan kung bakit matatag pa rin kahit paano ang ating dollar reserve. Isinusulong sa Kamara ang panukalang pagbibigay ng permanenteng trabaho para sa mga dating opisyal ng barangay. Layo ng House Bill 8793 na inihain ni One Tahanan Party List Representative Nathan Odocado. Gawing professional ang local leadership at wakasan ang kultura ng pag-asa sa political favors. Sa ilalim ng panukala, uubligihin ng mga lokal na pamahalaan at ang pambansang ahensya na bigyan ng prioridad sa mga plantilya o permanentong posisyon ang mga pinuno ng barangay na nakatapos ng kanilang termino. Ayon kay Odocado, marami kasi sa mga opisyal ng barangay ang nawawalan ng direksyon pagkatapos ng kanilang termino at dahil dito ay napipilitan silang umasa ng pabor sa mga politiko para lamang makakuha ng trabaho na lalong nagpapatindi sa sistema ng patronage politics sa antas ng barangay. Upang maging kwalipikado, kailangan pasado sa pagsusulit ng Civil Service Commission ng isang dating opisyal. Sumailalim din sa pagsasanay at skills assessment ng Civil Service Commission, Department of the Interior and Local Government at ng Department of Budget and Management. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi pa rin na ibibenta ang 4 na sasakyan ng mag-asawang Sara at Curly Discaya matapos ang negotiated sale ng Bureau of Customs. Ayon kay Revenue Collection Monitoring Group Deputy Commissioner Arnel Alhambra, bagamat may mga nagtangkang bumili, hindi naman nag-qualify ang mga ito dahil sa kabiguang mag-comply sa mga kinakailangang mga requirement. Iginit ni Alhambra, kahit hirap na ibenta, nananatiling strikto ang ahensya sa proseso sa pagpapabili ng nasabing mga luxury vehicle. Kabilang sa mga unsold na luxury cars, ang GMC XL Yukon Denali 2022, Cadillac Escalade 2021, Maserati Levante na 2022 model at GMC Yukon Denali na hanggang ngayon ay nasa Bureau of Customs. Maganda umaga, Pilipinas! Naibagdabigan sa mga suki natin dyan sa Baguio City. Magandang umaga din ho sa mga suki natin dyan sa Nueva Ecija. Good morning sa mga suki natin sa Hayward, California. Teka muna, kanina pa naka-standby pala si Attorney Ran Mendoza ng Theoxis Health Ventures. Ay, naputol. Sige, babalikan natin si Attorney Ran, ha? Attorney Ran, naputol yung linya mo. Si Vice Ganda walang balak na mag-retire sa showbiz. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Pagkatapos ipagdiwang ni Vice Ganda ang kanyang 50th birthday ay wala pa raw sa isip niya ang mag-retire. Hindi pa raw ito sumagi sa isip niya dahil nakikita naman daw niyang gusto pa siya ng mga taong nagpe-perform na sa It's Showtime at umaarte. Kaya tuloy pa raw siya sa pagtatrabaho dahil para sa kanya ay marami pa raw siyang gustong gawin na hindi pa na ibabahagi sa kanyang manunood. Heto pang karagdagang pahayag ni Vice Ganda. I believe meron pa akong mga undiscovered potentials. Kunya, kahit tumatanda ka, di ba, meron ka mga hindi na nagagawa dati. Meron ka mga ginagawa dati, hindi mo na nagagawa ngayon. Pero you will be surprised, may mga hindi ka ginagawa dati na, ay, kaya ko pala yun, ay, gusto ko pala yun, ay, ang saya pala yun. So, all of us will still have a lot of unrealized potentials na pag nalaman natin yan, mas masarap yung life and you won't mind, like, you know, aging every year. Yan ang pahayag ni Vice Ganda. At sa darating nga na Pasko ay kaabang-abang ang pang-MMFF na entry niya kapag makapasok ito, lalo na't may bago raw siyang makakakolab sa ngayon na ngayon pa lang daw niya ito makakatrabaho at ang duda ng lahat ay baka nga si Vic Soto ito. Kaya abangan natin yan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga kay Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kidapawan City. At saka mga taga-Kabakan, magandang umaga din sa inyo dyan, ha? Oras muna sa buong kapuluan, 1 minuto na lamang. Hindi, actually, alas 5 na ho ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Biyernes tayo ngayon. May 1, Labor Day, holiday. Pangungunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng Labor Day sa General Santos City ngayong araw. Tampok sa selebrasyon ang paglulunsad ng Job Facilitation Program, pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga manggagawa. Pagamat wala pang kumpirmasyon kung mag-uununsyo din ng aumento sa sahod ang Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng pamahalaan na palakasin ang employment program sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment at mga lokal na tanggapan ng trabaho. Kabilang sa mga programang isinusulong ang Special Program for the Employment of Students, Government Internship Program at JobStar. All set na ang Philippine National Police para tiyakin ang seguridad sa gagawing aktibidad ngayong Labor Day, Mayo 1. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., naka-full alert na ang pambansang pulisya. Magdideploy sila ng mahigit 106,000 na mga tauhan sa buong bansa upang masiguro na magiging mapayapa at maayos ang kilos protesta. Sabi ni Nartates, bagamat na iginagalang nila ang karapatan ng lahat na magtipon-tipon, magdaos sa mga programa, hindi naman palalagpasin ng pulisya ang anumang karahasan. Samantala, binagyang pagkilala naman ng PNP Chief ang mga kapulisan na handang ilaan ang kanilang oras at serbisyo para mapanatiling ligtas ang bawat Pilipino ngayong araw ng paggawa. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! May huli na si Sherwin Alparo at standby lang si Attorney Ran. Attorney Ran, para ma-inspire ka, baka gusto mong dagdagan yung ating premyo. Good morning, Sherwin. Happy Labor Day! Happy Labor Day! Marami nagle-labor. Labor Day! Marami nagle-labor sa may labor hospital. To you. O, di ba? May kanta rin ang Labor Day. Kaya naman happy Labor Day, Kuya Angel. Itong nahuli natin ay masipag magtrabaho. Biruin mo, hindi na siya umuuwi sa kanyang pamilya. Dahil dito na siya nagstay sa kanyang trabaho.
Tatay, pangalan nyo? Felicissimo Cruz po. Si Tatay Felicissimo. Felicissimo Cruz Tatay na Simo. ang trabaho ay? Cigarette vendor. Cigarette vendor. Oo, dito na siya dahil sa sobrang hirap ng pagtayo-tayo. Paglalakad sa tuhod, may problema. Dito na lang din siya nakikinig ng radyo. Ayan, no? Ayan. At dito na lang din siya nagluluto. Ito yung kanyang ulam. Ay, pugasan. Bakit ano problema sa tuhod ni tatay? Humihina po eh. Ay na. Sayang Tumitiklo po eh. Wala akong pera para papagamot ko eh. Oo. Saka may high blood ako. May high blood din. Sana, kung nakakapag-ultraplex lang sana siya, Sherwin, ano? Oo. Yan, Dapat talagang wala pa, hindi pa available sa Mercury Drugstore ang Ultraplex eh. Dito may malapit sa inyo, di ba? Wala eh. Hindi pa available. Online lang siya available. Wala pa. Di sige, bigyan mo na ng premyo si tatay para... Dahil Tatay Felicissimo, sino paborito mong announcer tuwing umaga? Sharon pala. Wag ako. Yung magbibigay ng pera. Walang ganyanan. Magandang umaga po, Mr. Angelo Parnores. Ayan. Si Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Ayan, say 1,000. Salamat po. Saan naman nakikinig si tatay? Tay, saan ka nakikinig? Anong pinakikinggan mo? Transistor? Ayun, transistor. Simula umaga hanggang hapon, hanggang gabi. Galing may problema yung radyo ko eh. Malat na. Malat na yung radyo niya. Malat yung radyo. Ayan, bit yata na yung MacArthur na dumating sa Pilipinas yan, ha? Bigay lang po sa akin galing sa Japan. Galing Japan, kita mo naman galing pa ng Japan. Yung mga Hapon na nagdala. Hindi pala si General MacArthur. Baka padala ni Emperor Hirohito yan, ha? Yan, mukhang ganyan yung mga dala-dala ni Emperor Hirohito nung araw. Tatay Felicissimo, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Ay, tama na. Ano? Pau City po. Ayan, Pau City. Kitang-kita naman kasi yung mga buka ng bibig to, tatay. Ang ating word of the day ay Pau City. Dahil din ako ang ating medium component natin sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre meron ka rin tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre meron ka rin pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman kahit gano'n karaming labahan, ubus yan. And speaking of labahan, lalabahan gamit ang Pride Detergent, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na hindi minomodelo ng may pinakamalalim na dimple. Asan mga dancer mo? Nandoon sa Mendiola, nakulong sila. Kala ko nagrarally din. Mukhang sasama sa rally. Sasama sa rally. Ewan ko, iniwan ako ng mga yon. Hihirit din ang umento. Mukhang hingi ng dagdag ko yung agent. Sa akin pa ba? Ano Tatay Felicissimo, sabi mo? Tinatanong ko lang po kung auno ngayon. Di ko Mayo 1 ngayon. Mayo 1. Holiday. Wala akong 30 lang eh. Oo. Bago ng kalendaryo. Oo. Ano probinsya ni tatay? Tatay Simo. Pampanga po. Pampanga. May paabak kayo nga sa mga kababayan natin. San Simon, sa bayan ni dating Mayor Malonzo. Sa San Simon. Nakakauwi pa kayo ng San Simon? Bihira na lang, wala kaming bahay na, binenta na ho eh. Binenta na rin yung bahay. Kasi nilulubog lagi eh. Okay. Hindi naman natangay, nalulubog lang. Nalulubog. Simento yun, simento, hindi kahoy. Okay. Siya, sige. Maraming salamat, Tatay Felicissimo. At syempre sa mga nais na manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Magandang umaga sa mga taga Catbalogan City, dyan po sa Samar. Magandang umaga, Pilipinas! Kamuna si Attorney Ran Mendoza ng Tioxis Health Ventures kasama na natin. Attorney Ran, magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga, Kong. Ayan, ba't nawawala si... Ayan, si Attorney Ran kasi maagang gumising para mag-review sa ating magiging talakayan. Kasi akala niya, ang pag-uusapan ay ang difference ng arrest at saka ng inaresto at hinuli. Pero hindi naman pala yun. Yun ang kanyang inaral. Nalito ka na rin ba, Attorney Ran? Anong kaibahan ng nahuli at naaresto? Depende kung sino nagsasalita dyan, Kong. Kanya-kanyang saltik lang yan, pabayaan mo na siya. Hindi kasi daw, kung mga tagaw na botas, pag isda ang pinag-usapan, huli ang tawag doon. Ayun. Okay. Pero pagka nandaya sa bulungan, aresto ang tawag doon. Anyway, Malabon, na botas o whatever, mainit ang panahon natin. Ang problema, marami sa ating mga kababayan kailangang manatiling naka-expose sa init ng araw. Attorney Ran, ano ba yung mga panganib ng prolonged exposure natin sa init ng araw? Lalong-lalo na yung mga magbe-beach doon sa mga mag-outing. Ano yung bakit daw ito posibleng mag-trigger ng heat stroke? Yan, magandang tanong yan kasi nga ang dami natin kailangan gawin sa init, no? Yung amount ng init sa katawan natin ay nadidetermine, kombinasyon niya ng kakayahan natin para mawala yung init due to our metabolic process. Yan. Pangalawa, ano ba yung suot natin? Pangatlo, gaano naman kainit sa labas? Pag hindi tayo magaling, no, magtanggal ng internal temperature at mawala yung sobrang init sa katawan natin, yan nga yung sasabi mo, kung na pwede tayong maging at risk of heat exhaustion and heat stroke. Kasi ang nangyayari, yung katawan natin mag-a-adapt ng mabilis para matanggal yung excess heat, pwedeng magpintig ang puso natin ng mas mabilis, pagkakaroon ng vasoconstriction or pagpayat ng ibang blood vessels natin para makontrol yung init, para lang bumaba yung temperature, nagkakaroon yun ng heat exhaustion sa katawan natin. Pero pag tumagal yun, nagkakaroon ka ng vasoconstriction or pagpayat ng iyong mga blood vessels, pagpintig ng puso mo para lumamig ka, pwedeng lumala ang mga chronic conditions mo katulad ng cardiovascular, mental, respiratory, pati diabetes mo, pwede rin mag-cause ng acute kidney injury. Ano naman yung tinatawag na heat stroke? Yung heat stroke naman ay yun ang specific, no? Specific na cause ng sobrang init. Ang nangyayari sa heat stroke is yung katawan natin when continuously above 40 degrees Celsius, nagkakaroon ng emergency condition, nagkakaroon ito ng iba't ibang symptoms. Anong katulad dito? Magkakaroon tayo ng change in mental state or behavior, pwede kang maging confused, maging agitate, pwede kang magbago ng pagpapawis ng pattern ng pagpapawis mo, pwede kang magsuka, rapid breathing, racing heart rate. Ano bang nangyayari dito, no? Dahil pag ikaw ay nasa isang continuous na mainit na kondisyon, yung katawan natin nagkakaroon ng tinatawag na thermoregulation na kaya naman natin, no? Kung 1 degrees Celsius change lang from between 25 to 30. Pero pag sobrang taas na, pwedeng merong mga protein na masira na sa atin, pwedeng magkaroon tayo ng dehydration, tumaas ang ating ang sodium level sa katawan, pwedeng masira na yung kidney, magkaroon din ng increased cardiac output, at yun ang magkukos naman ng komplikasyon sa puso natin. So, iba-iba na yung nadadamay na katawan, na organ ng katawan natin, pati chronic diseases natin lalala na. Yung iba kasi, Doc, Attorney Ran, si Attorney Ran ho kasi isang magaling na pharmacist ho ito bago ho ito nag-take ng law, ha? Ang katwiran ng iba, okay lang naman. Meron naman akong rash guard, meron naman akong payong, meron naman akong sombrero, naglagay naman ako ng sunblock, okay? Okay lang yan na magbabad ako sa init ng araw. Is that a valid rationale? Yan. So, actually, Doc Kong, yung mga sinabi mo kanina, these are some ways that we can protect ourselves. Kaya lang, kunyari, ang humidity natin or ang level ng moisture, no, sa hangin natin ay 75% pataas. Ibig sabihin, maraming tubig, no, sa ating atmosphere. Yung pawis mo hindi makalabas. Kasi puno na yung tubig ng hangin mo, wala nang pupuntahan yung pawis mo.
hindi ka rin makatanggal ng init. So kahit nasa nag-sunblock ka, nag-rash guard ka, nagpayong ka, pag nainitan ka pa din, mataas yung temperature, tapos humid, hindi makatakas yung pawis mo. And ang pagpapawis natin, ang one of the primary ways by which our body cools down, hindi makalabas yung init, yung pawis mo, kaya ka naglalagkit, di ba? Alam mo naman pag humid, parang hindi makalabas yung pawis mo. Matatrap yung init sa katawan mo, magkakaroon ka pa rin ng iba't ibang komplikasyon if untreated, katulad ng heat stroke. So, hindi katuwiran na okay lang mga 30 minutes, 40 minutes ako sa initan ng araw kasi meron naman akong sombrero, meron naman akong payong. May baon pa ako maliit na meron pa akong mini pan sa mga sosyalera, no ha? So hindi pala doon ho sa mga mag-golf ha. Tigilan nyo na yung pagbibilan sa init ng araw. Lalong-lalo na yung medyo may edad na, Attorney Ran, ano ha? Kasi yung iba, nagpupumilit na hindi, pero halimbawa nga, yung mga kargador natin, kailangan nilang magtrabaho talaga, Attorney Ran eh. Totoo naman, Kong. Totoo naman, Kong. Hindi naman natin sinasabi na wala na tayong pwedeng gawin, di ba? Ang kailangan kasi natin, magkaroon tayo ng disiplina na uminom ng tubig, for example, magpunas ng malamig na tubig kasi minsan hindi natin napapansin yung mga heat stroke, di ba? Na nahimatay na kasi hindi nila namalayan, na-dehydrate na pala sila. Yung iba naman, Kong, ito nangyayari. Hindi humid, so dry na dry yung air. Ikaw naman, lagi kang nagpapawis. Okay lang, natatanggal yung tubig sa katawan mo. Hindi mo alam, sobrang dehydrated ka na pala. Ang dami nang nawalang tubig sa katawan mo kasi nagre-regulate yun ng heat para bumaba temperature ng katawan mo, pawis ka ng pawis, na-dehydrate ka na, nahimatay ka na. So dapat umiinom tayo ng tubig. In as much as we can, we take breaks para lang bumaba yung temperatura natin. We do things under the shade. Kung kaya namang takpan yung pinagtatrabahuhan natin under the shade, gawin natin kasi ang taas na talaga ng difference ng temperature ngayon. Especially ngayon, may parating na tayo na dry season or sinasabi ng ating weather forecast na parating pa ang dry season ngayon, hotter months. So we really need to protect our temperature sa katawan natin. So hydration talaga ang susi, ano ha? Pero okay ka bang magkape kahit na pwede ka bang mag-Ultraflex kahit mainit ang panahon? Attorney Ran? Pwede naman to. pwede. Gawin mo lang malamig. Ang maganda pa sa Ultraflex, pwede mo lagyan ng yelo yan. O di mas maganda pa yung laban sa'yo, di ba? Ang maganda kong kasi, pag nag-Ultraflex ka, alam mo naman, yung Ultraflex natin, 3 ingredients yan. Isang collagen, isang HMB, isang glucosamine. Para saan yun? Yung collagen, para sa ating mga balat at kasukasuan. Ang ating HMB, para sa muscle yan. Ang ating glucosamine, para sa ating joint health. Para sa mga nagtatrabahong Pinoy, kailangan din natin pangalagaan ang ating katawan, i-maintain ang integridad ng ating muscle, skin, joints, para tuloy-tuloy yung pagtatrabaho natin at hindi tayo mapahamak habang nagbubuhat ng mabibigat, nagtatrabaho, tuloy-tuloy lang ang ating productivity during the day kahit mainit. So, hindi advisable pag mainit din ay inumin mo? Maligam-gam. Oo, huwag na tayo mas matigas ang ulo. Kasi iba sa atin, kahit mainit na talaga nagkakapi pa sa labas no? Hindi naman bawal, pero just be wary of the impact sa ano mo, no? Sa internal temperature mo. Ayan, okay. Buti siya, Attorney Ran. Presko ito lagi. Ano ha? Ay, Siyempre. Wag kang magbibinat sa init ng araw, Attorney Ran, ha? Ayan. Pero hindi ka naman nag-golf eh. Iba naman ang sports mo eh. Shato lang tayo, Doc. Shato lang tayo.
Kala ka tumbang Ayaw preso. natin yung 12. Okay. Thank you, Attorney Masaya Ran. na tayo doon. Thank you, Attorney Ran. Kung may mga concerns pa ho kayo, may mga katanungan pa ho kayo na po pwedeng masagot ho ng ating mga medical experts, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Attorney Ran, thank you for joining us. Magandang umaga po. Si Attorney Ran mula Good po morning, Kong. Thank you. Ay mula po sa Theoxis Health Ventures. Magandang umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 5 ng umaga. Mayor Sene Mendoza, good morning. Diyan po sa Talisay, Batangas. Justice Enriquito ng Sandigan Bayan, good morning. Siyempre si Justice Max De Leon, nakaagad din gumising yun eh. Naimbag nabigan sa mga suki natin dyan sa Isabela. At welcome to the Philippines. Welcome back sa Pilipinas. Si Engineer Sintay, Robert Sintay. Mukhang diretso yata ho ng Isabela eh. Good morning ho sa inyo, ha?
At sa lahat ng pabalik ng Pilipinas, kung magpapasalubong ho kayo, wag na imported na tsokolate. Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ang mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon na nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ha. Ang mga raw material niyan galing din sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya ang Tangerine Chocolate po, sabi ni Dr. Helen Tan, 100% gawang lokal. But taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Marami sa atin, pagka medyo may nararamdaman kung ano-ano, nagrereklamo tayo. Kapag tayo merong mga kapansanan, may sakit, nagrereklamo ho tayo. Hapon ho, may nadaanan ako sa feed ko na isang napaka-inspiring video. Ito'y grupo ho ng mga magkakaibigan na walang paa, yung iba walang kamay. Pero masaya sila habang kumakain. Kaya ngayong Labor Day, gusto ho nating ibahagi ito para ma-inspire ho tayo na may mga pagsubok man tayong dinadaanan at least kompleto ho yung faculties ho natin, di ba? Eto, tingnan ho natin, RHTV.呀，好不容易来一趟，涛哥没啥盼待的，吃个大锅菜啊，吃个大锅菜吧。河南有条件的，真累啊！你这你就行，我这没有。刚刚给我拿好没？你讲完了？我操！光家伙！啊？拿他的。你看脸上都是呀，跟我好，这个有，不是这个，今天看这个菜。Leto ako ng bahagi ng aking katawan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Puwersa ng Caloocan PNP kakalat sa Monumento Circle ngayong araw. Dahil nga po sa Labor Day, detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Ay, puntaga ko rin din bagang nakarinig na pusa dahil bagang bibigay ngayon dito sa Caloocan na palipot ng tagbanan sa pagpusa sa Pilipinas. Ay, ito Pilipinas ay ito bilang seguridad at paghahanda sa mabayan ay yung araw ng paggawa
Madalas kasi itong monumento sa Kalungkil ay nagkataon sa Pilipinas sa protesta ng Pagpagpagpagpag bago sila magtuloy doon sa mga malalaking rally sa bahagi sa Pilipinas at Quezon City. Nakalalay din ang pwersa ng Northern Police District sa pagpapagpag, particular na ito na pagkama sa last year. Itong LRT station at MRT station sa EDSA at mataong lugar sa Caloocan. Kasado na rin ang pwersa ng MTA, PPSTF para magbato naman na mabigat at talo ng trapiko sakali may magtaos ng rally upang makontrol ang talo ng trapiko lalo na yung magkagaling na MacArthur Highway at Samson Road at patuloy naman at bago na may sila at Quezon City. At it's what to do. At ito pinagkulat sa China sa Pilipinas. Edwin, nalibing na ba yung kamag-anak niyong namatay? Na tinutulungan mo, hindi pa? Edwin? Ngayong hapon, Gel. Ngayong hapon. O, kita nyo. Ito, halimbawa, si Edwin, sa halip na nandun sa Lamay, galing kaya sa Lamay kagabi, pero hindi mo inaalintana ang pagdadalamhati basta't patuloy na makapaglingkod sa ating mga kababayan. Ayan, yan ang Edwin Duque. Edwin, salamat ha. Bahagyang nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.48 kahapon, araw ng Huwebes. Mas malakas ito ng konti kaysa sa naitalang panibagong record low noong Miyerkules na 61.57. Kasado na ngayong araw, Labor Day, ang malawakang job fair ng Department of Labor and Employment sa buong bansa. Ayon kay Director Patrick Patriwirawan ng Bureau of Local Employment ng DOLE, merong 94 job fair sites na naghihintay para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Katuwang ang DepEd may inilaang green lane para sa mga senior high school students o mga graduates ng senior high school na nais mag-apply dahil sa itinuturing itong sektor na ito bilang vulnerable sector. May pinakamalaking porsyento ng unemployment rate. Matay sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong Pebrero, umakyat na sa 2.66 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Kaparkatuwang natin ang Department of Education po sa pagsasagawa natin itong mga job fair. Ngayon pong araw ng paggawa, naglagay po tayo ng green lane or special lane para sa ating mga senior high school students or graduates po, no? At importante po ito dahil gusto nating tignan na yung mga senior high school natin ay talagang nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon po ng trabaho. Kamakailan lamang po nagsagawa tayo ng mga job fair activities para sa mga senior high school. At nakita natin umabot halos 1,400 po yung mga hired on the spot na. Samantala, dinakda sa May 27, 2026 ng International Criminal Court Trial Chamber 3. Ang unang status conference nito kaugnay ng mga kasong kinakaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito inatasan ni na Presiding Judge Joanna Corder kasama sina Judge Kibong Peck at Judge Nicolas Guillo ang prosekusyon, depensa at mga kinatawan ng mga biktima. Yan din ang registry na maghain ng kanilang written submission ng hanggang May 15. Layo ng nasabing kautusan na makapagtakda ang chamber ng petsa ng pagsisimula ng opisyal na paglilitis at matukoy ang saklaw na may ebidensyang gagamitin ng korte. Inatasan din ang mga prosecutor na magbigay ng estimated na bilang ng mga saksi, oras ng testimonya sa loob ng korte, dami ng documentary evidence at kailangan din nilang linawin kung gagamit sila ng expert witness o testimonya sa pamamagitan ng video link. Bagamat hindi obligadong magbigay ng katulad na detalye ang kampo ni dating Mayor Digong, maaari silang magsumite ng parehong mga detalye kung balak nilang magpresenta ng kaso sa ilalim ng Rules 79 at Rules 80 ng ICC. Inatasan din ang lahat ng panig na ilatag ang kanilang mga panukalang witness protection measure gaya ng reduction o pagbura sa mga sensitibong detalye, delayed disclosure o pagsasailalim ng mga saksi sa Court Protection Program. Magandang umaga, Pilipinas! Posibleng bumilis pa ang inflation sa buwan ng Abril.
Umabot ito sa pinakamataas na antas sa loob ng 3 taon. Sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maaaring pumalo ang inflation sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.4% o mas mataas kumpara sa 4.1 na naitala noong Marso. Kung tama ang forecast, ito na ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo mula noong Abril ng 2023. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang kabilang sa factor na tinitingnan ng pagtaas ng presyo o pagtaas ng inflation ay ang presyo ng langis, pagkain, pagtaas sa singil sa kuryente at pagbagsak ng halaga ng piso. Tinitingnan din ng Central Bank ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East sa galaw ng inflation. Magandang umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 5 ng umaga, kasama na natin si Lian Loreto mula sa Pag-asa. Ma'am Lian, magandang umaga. Yes po, good morning po Sir Angel at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Easterlies pa rin po nakaka-apekto sa buong bansa at ito po yung magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, maging sa may Davao Oriental. Ngunit dito naman po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging mainit pa rin at malinsangan. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dahil yung ating heat index po dito sa Metro Manila, aabot pa rin po ng extreme caution category 40 degrees Celsius, habang pinakamataas naman po sa may Dagupan City, Pangasinan, hanggang 43 degrees Celsius po na nasa danger level. Maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenario, yung ating heat stroke. No? So, hanggang maaari po ay iwas po tayo na lumabas, especially between 10 a.m. to 4 p.m. at tayo po ay magdala ng tubig para iwas po dehydration. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Ma'am Lian, yung biglang pagbuhos, expected bandang hapon? Yes po, tama po. Anong mga particular? Mindanao pa rin? Parang Mindanao Opo, yung mga mataas cluster. po yung chance ng mga pag-ulan sa may Visayas and Mindanao, although yung dito po sa may Luzon, mababa po yung chance, no? Although yun nga po, may areas pa rin po na maaari pong magkaroon ng mga thunderstorm. Ayan, okay. Ma'am Lian, maraming salamat ha. Thank you. Maraming salamat po. Ingat po, si Lian Loreto mula po sa Pag-asa. Yan ha. Kaya sa mga mag-outing, ha, ingat-ingat po tayo. 15 to 20 minutes bago lumusong, maglagay na ng sunblock. Magandang umaga, Pilipinas! 35 makalipas ang alas 5, bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga factory products nitong Marso. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 2.5%. Ang Product Price Index o PPI para sa manufacturing noong Marso mas mataas kumpara sa 1.4% noong Pebrero at 0.8 naman nitong kaparehong buwan noong 2025. Ayon sa Pag-asa, pangunahing nagtulak ng pagtaas ng presyo ng coca at refined petroleum products. Ito nagtala ng 8.7% na pagtaas mula 3.6% noong Pebrero. Malaki din ang ambag ng pagbilis ng PPI sa sektor ng computer, electronics, optical products, gayon din sa basic metals. Sa kabuuan, 15 hanggang 19 industries ang napagtala ng pagtaas ng presyo, habang 4 naman ang bumaba, kabilang ang rubber at plastic products, electrical equipment at paper products. Ayon sa RCBC Chief Economist na si Michael Ricaport, maaaring epekto ito ng tensyon sa gitang silangan, lalong na ang pagtaas ng presyo ng langis. Lalong-lalo na yung mga petroleum-based products, ano ha? Ultimo nga, alcohol. O yung mga rabing alcohol. Naapektuhan din ho ang kanilang produksyon. 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fagcon, amoy nakaka-joyful.
No worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film for a cause na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did some this day the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill Stars TK Nurse sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and viral show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 5 ng umaga, tinasyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang ebidensyang iniharap ng National Bureau of Investigation kaugnay ng alagasyong inciting to sedition at grave threats laban sa Pangulo. Ayon sa abogado ng Vice Presidente na si Attorney Paul Lawrence Lim, ipinakita umano sa pagdinig ng House Committee on Justice ang kakulangan o paucity. Doon pala nanggaling yung ating word of the day. Yung paucity ng mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Ito ay matapos kumpirmahin ng NBI na umano'y may inupahang assassin ang Vice Presidente. Kaugnay ng banta laban sa Pangulo ay First Lady Lisa Araneta Marcos at iba pang opisyal. Yan man iginiit ni Lim na ang mga ebidensya ay pinili lamang kulang sa konteksto, nakabatay sa opinyon at haka-haka at hindi sapat upang makabuo ng probable cause. Samantala pinakita sa pagdinig ang video ng umano'y banta ng Vice Presidente noong November 2024 na kinumpirma ng NBI na authentic matapos ang verifikasyon kasama ang Meta platforms. Itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na binaliwala ng pangalawang Pangulo ang impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Inday, ang hindi pagsipot ng Vice Presidente sa impeachment hearing ay dahil meron silang constitutional objection sa mga ginawa ng House Justice Committee kaugnay ng usapin. Iginit din ni Attorney Poa ang pagdalo ni VP Inday Sara sa isang exhibit sa Laguna noong Miyerkules habang isinasagawa ang impeachment proceeding ay bahagi ng tungkulin nito bilang pangalawang Pangulo. Ginawa ng abogado ang depensa matapos batikusin ng ilang mababatas ang pagpunta ni VP Inday sa naturang exhibit kaysa umano humarap sa impeachment hearing. We disagree po, no? Itong impeachment, kaya nga siya nagbuo ng legal team to defend hers because alam niyang seryoso to at gusto niya talagang ipakita sa taong bayan na wala siyang pagkakasala. Ngayon naman po, pagdating po sa pag hindi attend sa committee, I think we've been consistent. It's because we have serious constitutional objections doon sa mga ginaganap sa committee, the way na nakakalap yung mga allegedly mga pieces of evidence. So ang VP naman po, hindi ko nga maintindihan, wala naman pong masama sa ginawa niya dahil yung ginawa naman po niya kahapon ay parte ng kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Hindi po pwede tumigil ang trabaho ng Vice Presidente dahil lang po may mga ganitong aligasyon laban sa kanya. Si Attorney Manscarpio naman pumapalag din sa mga kumakalat na mga fake news, ano ha? Lalong-lalo na yung isang post sa social media, isang pubmat na kumalat sa social media na sinasabi niyang siya'y private citizen at a public official. Kahit pa hundreds of billions of pesos ang laman ng bank account ko, wala akong pakialam. Hindi daw totoo yan. Hindi daw nanggaling sa kanya yan at hindi siya ang nag-post niyan. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa nakatagdang pagdinig ng House Committee on Justice sa May 4. Ayon kay Attorney Michael Poa, miyembro tagapagsalita ng defense team, nais ng kampo ng Vice Presidente na sikutin ang lahat ng alegasyon sa oras na umabot na sa Senado ang impeachment complaint. Iginit din nila na ang kasalukuyang pagdinig ng Kamara ay labag sa konstitusyon dahil lumagpas na ito sa proseso ng pagsisimula ng impeachment na kanilang kinestyon na rin sa Korte Suprema. Naniniwala naman si dating Senate President Franklin Drilon, mabilis na lamang uusad sa plenaryo ng Kamara at tatawid sa Senado ang impeachment case ni VP Inday Sara. Ayon kay Drilon, hindi na siya nagulat sa naging resulta ng botohan ng House Justice Committee. At ito ang dahilan kung bakit hindi na rin dumalo sa pagtinig ang Vice Presidente. Bagamat kumpiyansa ang mga akyat agad sa Senado, iginit naman ni Drilon na mahihirapang magkaroon ng conviction kay Duterte sa impeachment court. Pagbibigay din ng dating senador, walang kasiguraduhan kung makukonvict si VP Inday Sara sa Senado dahil hindi pa tiyak kung makakakuha ito ng sapat na boto. Assuming na lahat na Marcos senators sa side ng mga Marcos iboboto to convict, which is highly questionable. Kulang yan po ay 16 ang kailangan. Just on the line. Ngunit may isang senador dyan na dahil magkapatid si Alan Cayetano at saka si Pia Cayetano, hindi mo malaman kung saan boboto yung dalawa. So talagang sa Senado, ang basa po ng karamihan, kagaya ko, at ganoon din siguro ang basa ng mga abogado ni Vice President Sara, mahirap pa convict sa hindi sigurado.
NBI handang humarap sa investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na KTV raid sa Pasig City. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nakahanda ang National Bureau of Investigation na humarap sa posibleng investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na pagsalakay sa isang KTV bar sa Pasig City kamakailan. Nanindigan sa NBI Director Attorney Melvin Matibag na evidence-based at hindi politikal ang kaso sa mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor at iba pang individual. Ipinaliwanag din niya kung bakit pinakawalan at hindi kasama sa mga kinasuhan yung ilang naabutan nila sa operasyon. Ayon kay Matibag, bunsod ito ng kakulangan ng ebidensya sa ngayon, pero patuloy yung kanilang investigasyon at posible silang makasuhan sa mga susunod na araw. Iginiit niya may mga nakalap silang dokumento na nagpapakitang may patuloy na ugnayan ang kinukwestyong mga personalidad sa sinalakay na KTV bar sa loob ng isang hotel. Una rito, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na iimbestigahan nila yung claim na kabilang umano yung Pangulo ng Wakwak Golf at Country Club na si Lawrence Tan sa mga naabutang VIP sa operasyon, pero kabilang o hindi kabilang sa mga kinasuhan ng NBI. Una nang pinabulaanan ng kampo ni na Defensor ang nasabing aligasyon na tinawag nilang walang batayan, harassment, collateral damage at pamumulitika lamang. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, PNP Intelligence Group naka-alerto sa mga posibleng outside agitators ngayong Labor Day. Detalye ng balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Kuya Jel, inatasan ng pambansang pulisya ang intelligence group ito na magsagawa ng real-time coordination sa mga lokal na pamahalaan ngayong araw ng paggawa. Ito ay upang kaagad na matukoy at masupil ang mga tinawag na outside agitators na maaaring humalo sa mga realista upang manggulo dahil na lamang noong September 21 ng nakarang taon. Pero sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., wala pa sila nakikita ang kapani-paniwalang banta kaugnay ng mga kilos sa protesta ngayong Labor Day. Ito ay kahit isinagad ng PNP sa full alert ang antas ng security adjustment dito sa buong bansa kung saan higit 106,000 pulis na nakakalat. Dito sa Metro Manila, 3 grupo ang nag-apply ng permit para magdaos ng programa sa 5 lokasyon sa UP Diliman, Rotonda, tanggapan ng DSWD at ilang eskwelahan at palengke sa Quezon City at Maynila. Hindi daw rin ang PNP na ang deklarasyon ng full alert ay upang mabilis na makapag-augment ang national support units at hindi indikasyong may namamataan silang panganib sa seguridad ngayon mismong araw na ito ng Biyernes. Ako si Daniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Tidjel. Magandang umaga, Pilipinas! Nananakit naman yung kasukasuan, nagkakaringkol sa humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Is 9 na minuto na lamang, ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Fabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang, ACES na umaga, QCPD, naka-full alert status. Dahil nga po ngayong Labor Day, detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. 12:00 kaninang madaling araw ay inilagay na ng Quezon City Police District sa full alert status ang buong lungsod ng Quezon. Ito'y bahagi ng paghahanda sa pagtupad ng mas pinaigting na seguridad at mga hakbang para sa kaligtasan ng publiko ngayong pagdiriwang ng Labor Day. Ayon kay QCPD Director Brigadier General Randy Glenn Silvio, sapat na bilang ng mga tauhan ng estratehikong nakadeploy na ngayong oras na ito sa iba't ibang areas of concern. Kabilang dito ang Civil Disturbance Management Contingents, Anti-Criminality Units, Traffic Management Team at Emergency Response Unit upang tumutok sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Nakantabay din ng District Reactionary Standby Support Force o DRSSSF upang agad na makaresponde sakaling kailanganin ng karagdagang puwersa. Batay sa schedule ng koalisyon ng mga manggagawa, simula 7:00 pa lamang ngayong umaga ay magtitipon-tipon na ang libong bilang ng mga demonstrador sa Welcome Rotonda bago naman magmarcha sa Espanya patungo sa Mindiola para sa malawakang kilos protesta ngayong araw ng paggawa. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating paalala sa inyo lahat. Happy weekend! At teka muna, may huling survey na. Kalalabas lang ng survey ng top presidential choice ng Tangeray. Oo. Nasa pangatlong pwesto na si Senator Risa. Panglima si John Vic. Maganda umaga, Pilipinas! Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Soren Kierkegaard. Siya po isang Danish philosopher. Ang sabi niya, there are two ways to be fooled. One is to believe what is not true, and the other is to refuse to accept what is true. Happy weekend, everyone! Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala.
Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto bago po mag-ACS ng umaga.